Sa mga maiinit na balita ngayong tanghali. Umano'y blankong item sa 2025 national budget, pinuna ng ilang kritiko ng PBBM administration. 2025 budget tinawag na invalid. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itinanggi ang paratang ukol sa umano'y blankong item sa 2025 national budget. Pagpapalawig sa termino ni Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil, pinag-aaralan pa ng Malacanang. Sunog sumiklab sa isang cold storage facility sa FPJ Avenue sa Barangay Del Monte, Quezon City. Apoy, 10 oras nang inaapula ng mga bumbero. Presyo ng diesel at kerosene tataas ng mahigit 2 piso kada litro simula bukas. Gasolina may mahigit pisong dagdag sa kada litro. At 10th Wish Music Awards matagumpay na idinaos kagabi sa Smart Araneta Coliseum. Ilang OPM artist wagi sa iba't ibang music category. Magandang tanghali mga kasambahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, January 20, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali, inihayag ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab ang mga umano'y blankong items sa inaprubahan 2025 General Appropriations Act ng Bicameral Conference Committee. Tinawag namang invalid ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pambansang pondo para sa taong ito. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Hindi matapos-tapos ang mga kontrobersyang kinakaharap ng 2025 national budget. Nitong weekend, inihayag ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab ang mga nadiskubre niya umanong blankong items sa inaprubahang bersyon ng Bicameral Conference Committee na 2025 General Appropriations Bill. Inihayag niya ito sa isang podcast kasama sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating Executive Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na si Attorney Vic Rodriguez at dating Chairman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Attorney Martin Delgado III. Natuklasan umano ito ni Congressman Ungab matapos pag-aralan ng ilang araw ang pirmadong Bicameral Conference Committee report. Ang Bicameral Conference Committee report ang reconciled version ng 2025 General Appropriations Bill ng Senado at Kongreso. Yung Bicameral Conference Committee report, pinirmahan kahit may mga nakikita tayong blanco. Karamihan umano sa mga blankong items ay nakapaloob sa budget ng Department of Agriculture at unprogrammed appropriations. Ang mahigit 200 pahinang Bicameral Conference Committee report nakalathala sa Facebook page ni Davao City Mayor Baste Duterte. Gayon din ang sinisilip na blankong items na hindi maituturing na typographical, grammatical o printing error. Ayon sa kongresista na naging chairperson ng House Committee on Appropriations sa loob ng ilang taon, ngayon niya lang na-encounter ang ganitong blankong items sa isang Bicameral Conference Committee report. These are not, I would say, ordinary figures because these figures will reach to billions of pesos. Kung isa-isahin natin, I think 13 pages pa yung nakita ko na blanco at saka pati na yun sa unprogrammed appropriations. Niratipikahan umano ng 2 kapulungan ng Kongreso ang depektibong Bicameral Conference Committee report. Defective yung BICAM report. At bakit pinirmahan ng members? So the House and the Senate ratified defective BICAM report. In other words, apektado yung ating GAA because BICAM report was defective. What was ratified by both houses are defective. Ang daming kulang na blanco. That can be shown in the BICAM report at pirmado. Gate naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, bunsod nito, maituturing ng invalid ang nilagdaang pambansang pondo ni PBBM. Pagkaputol-putol yan o may kulang, that is not a valid budget for implementation as law. It's not only
inaccurate, but I think the budget is in totality invalid. Hindi na pwede mag-blanco-blanco dyan sa pera ng tao. Giit pa nito, kailangang iwasto ito o dapat maipaliwanag sa mga tao. Kung hindi, hihikayatin niya umano ang publikong umaksyon kaugnay nito. I would like to remind Congress, mali ho yan. It's invalid. Please correct it. Or record the budget and demand an explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganun kablangko. Otherwise, sabihin ko sa mga Pilipino, huwag na kayo magbayad ng buwis ninyo. Ganun lang naman, pinagsasaya nito kumang na to. Bukod sa mga sinasabing blankong items sa Bicameral Conference Committee report ng 2025 General Appropriations Bill, kwene-question din ng mga kritiko sa 2025 National Budget ang tinapyasang pondo ng Department of Education at zero government subsidy para sa Philippine Health Insurance Corporation. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinundinan ng Malacanang ang pinalulutang ngayon ng mga kritiko ng administrasyon na may anomalya sa 2025 General Appropriations Act. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, malisyoso at fake news ang sinasabing may blankong halaga sa ilang bahagi ng 2025 budget. Samantala, itinanggi rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may blankong items sa 2025 national budget. Mula sa Malacanang, may report si Nel Maribohok live. Nel, ano yung ibinigay na assurance ng Malacanang na talagang walang anomalya sa 2025 national budget? Yes, kinundinan ng Malacanang ang pinalutang na paratang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga kaalyado dito na may anomalya sa 2025 General Appropriations Act. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, fake news ang sinasabing anilagdaan 2025 gaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilang bahagi nito ay sinadyang lagyan ng blankong halaga upang ito ay sulatan na lamang ng halaga na parang blankong tseke. Ayon kay E.S. Bersamin, dapat itong kondenahin dahil walang pahina sa 2025 national budget na hindi nabusisi bago lagdaan ng Pangulo bilang batas. Dagdag pa niya, lahat ng 4,057 pages ay binusisi ng daan-daang professional staff ng Kongreso at ng Department of Budget and Management o DBM. Metikuloso niya itong pinag-aralan line by line ng mga civil servants para matiyak na walang discrepancy sa mga inilalaang pondo. Imposible niyang iniwan ng blanco ang halaga ng ilang items. Ayon pa kay E.S. Bersamin, maaaring tignan ng publiko ang 2025 GAA sa website ng DBM at makikita na walang programa, aktibidad o proyekto na may blank appropriations. Pinabulaan rin mismo ni Pangulong Marcos ang alegasyon ni dating Pangulong Duterte. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. And he's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. Hamon ng Pangulo, hanapin mismo sa naka-upload na kopya ng 2025 GAA sa DBM website kung may nakablangko nga ang appropriations. Yan muna ang ating update. Balik sa inyo dyan sa studio. Okay, maraming salamat, Nel Maribohok. Pinag-aaralan pa ng Malacanang kung palalawigin ang termino ni Philippine National Police Chief General Romel Marbil na nakatakdang magretiro sa susunod na buwan. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ikinokonsidera nila ang magiging implikasyon ng pagpapalit ng liderato ng pambansang pulisya ngayong panahon na ng kampanya at malapit na ang eleksyon. Si Marbil ay nakatakdang magretiro sa serbisyo sa ika-7 ng Pebrero ngayong taon. Well, there is a very strong argument that it would not be good for
stability, especially to change Chief PNP in the middle of a campaign period and then approaching an election period. So pinag-aaralan namin, but I think that is probably a very strong argument to keep him on, at the very least until after the elections. Sang-ayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paikliin ang oras ng pasok ng trabaho sa gobyerno. Ito ay kung magiging epektibo sa pagpapaluwag ng trapiko lalo na sa Metro Manila. Gayunman, ayon kay Pangulong Marcos, dapat pa rin kausapin ang lahat ng sektor kung praktikal ba itong gawin. It's not enough to talk to the traffic enforcers and the administrators of traffic that have made the suggestion. We also have to ask the commuting public kung practical para sa kanila. So if it turns out that everyone agrees to it, then I cannot see why it will be a problem. Target ng Commission on Elections o COMELEC na mailagay sa balota ngayong araw ang 8 kumakandidato para sa 2025 elections na nakakuha ng Temporary Restraining Order o TRO mula sa Korte Suprema. Narito ang report ni Dante Amento. 3 pang tumatakbo sa lokal na posisyon ang nakakuha ng Temporary Restraining Order o TRO mula sa Korte Suprema. Isang aspirant sa pagka-vice alkalde sa Limay Bataan, kumakandidatong mayor sa Palumpon Leyte at aspirant din sa pagka-alkalde sa Bukawi, Bulacan. Sa ngayon, 8 na ang may restraining order kabilang ang isang kumakandidato sa pagka-senador na ipinag-utos ng korte na isama sa balota. Ayon naman kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, susundin nila ang utos ng Supreme Court. Hindi pa naman anya sila nagsimulang muli sa pag-iimprenta ng mga balota, kaya walang problema hinggil sa mandato ng kataas-taasang hukuman. Dagdag pa ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, pagkatapos ng pagbabago sa Election Management System o EMS, Automated Counting Machine o ACM at Consolidation and Canvassing System o CCS, idadagdag ng kanilang Law Department ang 8 mga pangalan sa balota pagkatapos ng gagawing trusted build ngayong araw. Pagkatapos nito ay ang pag-generate ng bagong 1,667 ballot paste template bukas at kasunod nito ang formal na pag-iimprenta ng mga bagong balota. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magbabalik operasyon sa pag-iimprenta ng mga balota para sa 2025 elections ang COMELEC simula sa Miyerkules, January 22. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, gagamitin nila ang lahat ng makina sa National Printing Office upang matugunan ang pagkaantala sa pag-imprenta ng balota na target sanang matapos sa April 14. Dagdag pa nito, bagamat may karagdagang gasto sa muling pag-imprenta, may mga contingency measures ang COMELEC upang matugunan ang mga ito. Inulit ng Commission on Elections o COMELEC ngayong araw ang proseso ng Trusted Build ng Automated Election System o AES. Kasunod na rin ito ng mga inilabas na Temporary Restraining Order o TRO ng Korte Suprema pabor sa ilang kumakandidato sa darating na eleksyon. Mula sa Maynila, ang detalya hatid ni Dante Amento live. Dante, may inaasahan pa bang mga TRO na lalabas mula sa SC? Magandang umaga, Ella. Sa ngayon, may nakuha tayong impormasyon na mayroon pang TRO o Temporary Restraining Order na ilalabas ngayong araw at yun din bukas. Pero sa ngayon, Ella, ay nagpapatuloy na itong Trusted Build para sa Automated Election System o AES para sa halalan sa bayo. Partikular na rito ang Election Management System o EMS, Automated Counting Machine o ACM at Consolidation and Canvassing System o CCS. Inulit ito, Ella, ng buo ang proseso ng Trusted Build ngayong araw para masunod ang kautusan ng Korte Suprema na ilagay sa balota ang pangalan ng ilang kumakandidato na nakakuha ng Temporary Restraining Order o TRO mula sa kataas-taasang hukuman. Sa prosesong ito ay kinocompile ang source code ng EMS, ACM at CCS
sa isang machine-readable o executable code. Isa rito ang senatorial o ang isa sa mga nakakuha nga ng TRO, Ella, na kailangang ilagay sa balota ay ang senatorial aspirant at 7 local aspirant. Idadagdag ng COMELEC dito sa kanilang ginagawang trusted build ang add feature, particular sa EMS, para mailalagay ang pangalan ng aspirants na may TRO. Kapag natapos na ngayong araw, yung trusted build ay inaasahang ilalabas din bukas ng COMELEC ang mga bagong official ballot face. Ito yung itsura ng mga balota na kailangang imprinta para sa eleksyon. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Mahigpit na tututukan ng Philippine National Police ang mga tauhan nito na makikisawsaw sa politika. Ayon sa PNP IMEG, dapat na manatiling apolitical ang mga pulis. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Lea Ilagan live. Lea, ano yung pwedeng maging sanction doon sa mga pulis na mahuhuling nakikisawsaw sa politika? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Malinaw na paglabag ito sa ipinatutupad na patakaran ng pambansang pulisya. Kaya naman, maaari silang maimbestigahan at maharap sa kasong administratibo. Kaugnay nito, magpapakalat ng Red Team ang PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group o IMEG na magmamonitor sa aktibidad ng mga pulis ngayong papalapit na eleksyon. Ayon kay IMEG, Acting Director Police Colonel Bonard Briton, tututukan nila ang mga pulis na makikisawsaw sa politika. Ito'y bilang pagtalima na rin sa direktiba ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na dapat ay maging non-partisan ang mga pulis. Kasama sa kanilang imomonitor ang mga pulis na hindi otorisadong sumasama sa lakad ng mga kandidato at nagbibigay ng security o maging yung mga nagmumoonlighting. Ganon din ang mga pulis na nangangampanya. Maharap ang mga pulis na makikisawsaw sa politika sa admin case na conduct unbecoming of a police officer. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Abiso sa mga motorista, magpapatupad ng big-time price hike ang mga kumpanya ng langis bukas, araw ng Martes, January 21. Base sa anunsyo ng mga oil company, tataas ng 2 pesos and 70 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang nasa 1 peso and 65 centavos naman ang magiging dagdag sa presyo ng gasolina at 2 pesos and 50 centavos na patong sa presyo ng kerosene. Ito na ang ikatlong magkakasunod na linggo na nagpapatupad ng oil price hike ngayon January 2025. Patuloy na inaapula ng mga bumbero ang sunog na sumiklab sa isang cold storage facility sa FPJ Avenue sa Barangay Del Monte sa Quezon City. Ayon sa mga otoridad, nasa 10 oras nang inaapula ang sunog na iniakyat sa ikatlong alarma. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay JP Nunez live. JP, ano na yung update mula dyan sa nasusunog na cold storage? Aga, hanggang sa mga oras nga na ito, meron pa rin tayong nakikitang makapal at maitim na usok na nanggagaling nga doon sa nasusunog na cold storage facility dito sa Fernando Po Jr. Avenue sa Quezon City. Nasa halos 10 oras na rin na inaapula ng mga bumbero yung apoy dito sa sunog at inaantabayanan natin kung kailan yan madedeklarang fire out. Bago mag-alas 3 nga kaninang madaling araw ay nasunog ang isang malaking cold storage facility sa Fernando Po Jr. Avenue, Barangay Del Monte, Quezon City. Nasa loob ito ng pasilidad ng kumpanyang Glacier North Refrigeration Storage Services Corporation. Ayon sa mga empleyado na pinalabas ng cold storage facility, meron kaninang madaling araw. Bandang alas 8 kaninang umaga ay itinaas ng Bureau of Fire Protection sa ikatlong alarma ang sunog. Sa baba mismo ng cold storage facility ay merong gasoline station na pader lang ang pagitan. Habang sa paligid naman nito ay meron ding mga kabahayan. Sa ngayon, sarado sa mga motorista ang bahagi ng FPJ Avenue mula sa area ng sunog hanggang sa intersection sa may Frisco.
Yung mga motorista na kadalasang dumadaan dito sa FPJ Avenue ay mas mainam na dumaan muna doon sa mga alternatibong ruta. Aga, habang nandito tayo kanina, no, meron rin tayong narinig na malakas na pagsabog habang nasusunog itong cold storage facility. At merong nasa 30 mga truck ng bumbero yung patuloy na umaapula ng sunog dito. At mamaya kukuha pa tayo ng mga dagdag na impormasyon sa detalye kung ano ba yung naging sanhi ng sunog, ilan yung estimated na damages at kung meron bang casualty dito sa malakas na sunog na ito. Sa ngayon, yan muna ang kasalukuyang sitwasyon mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Aga. JP, base dyan sa ating namomonitor, mayroong malapit na gasoline station mula dyan sa nasusunog na storage facility. Ano yung update dyan? Malapit na ba yung maabot ng sunog o maaaring mag-create kasi yan ng mas malaking damage? Aga, meron ng pangamba na yung sunog ay pwedeng umabot doon sa gasoline station dahil nga halos pader lang yung pagitan mula doon sa malakas na sunog na nanggagaling sa cold storage facility. Pero mula kaninang madaling araw naman, kahit na nung malakas yung apoy na talagang naglalagablab, hindi naman inaabot yung gasoline station. At sana nga hindi abutin dahil nga kapag gasoline station lang, alam naman natin ang protocol dyan. Kahit nga yung upos ng sigarilyo ay dapat hindi aabot dyan ng nasa 50 meters. Ay lalo pa ito na katabi lang mismo nung nasusunog. At inaantabayanan din natin na sana nga ay hindi masunog yan dahil kalapit lang nung area na mismong nasusunog na cold storage facility. Aga? At may malapit bang residential area dyan, JP? At mayroon bang mga nagsilikas na? Aga, kanina yung area ng mga residente hindi lang natin napuntahan dahil nandun sila sa likod na area ng cold storage facility. Pero ang sabi ng mga residente rin na nandito, meron nga daw mga kabahayan na posibleng naapektuhan din nung sunog dahil nga sa lakas nung sunog kanina. Mamaya, check natin kung meron ding mga bahay na damage dun lang sa tabi ng mismong storage facility. Aga? Okay, maraming salamat, JP Nunez. Nagsagawa ang Armed Forces of the Philippines at US Navy ng 2 araw na maritime cooperative activity noong January 17 to 18 sa South China Sea upang palakasin ang kanilang ugnayan sa depensa. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., mahalaga ang ganitong pagsasanay para sa seguridad ng bansa at kapayapaan sa rehiyon. Sinabi rin ng US Navy na ang aktibidad ay bahagi ng kanilang layuning mapanatili ang malaya at bukas na Indo-Pacific. Naganap ito habang binabantayan ng Philippine Coast Guard ang iligal na aktibidad ng barko ng China malapit sa teritoryo ng Pilipinas. Na-monitor ng Philippine Coast Guard ang pagpapalit ng barko ng China na iligal na nananatili sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa. Kahapon ang hapon ay umalis na ang tinaguriang monster ship ng China. Subalit pinalitan ito ng isa pang barko ng China Coast Guard. Para sa detalye, may report si Ryan Lacanlale live. Ryan, nasaan na ngayon yung monster ship ng China at ito ba ay nasa labas na ng ating EEZ? Ella, lumayo na ito ng 95 nautical miles sa Zambales pero nananatili na nasa loob pa rin ito ng EEZ batayan sa monitoring ng Philippine Coast Guard kagabi. Umalis na sa karagatang malapit sa Zambales ang tinaguriang monster ship ng China nitong linggo. Ayon sa Philippine Coast Guard, na-monitor nila ang pagpapalit ng barko ng China bandang alas 3 ng hapon. Kahalili ng monster ship sa lugar ang 111-meter vessel ng Chinese Coast Guard na may bow number 3304. Lumayo ang monster ship sa Zambales sa layong 95 nautical miles, samantalang na-monitor naman ang CCG 3304 sa layong 65 nautical miles mula sa Zambales. Patuloy namang nagbabantay sa lugar ang 83-meter vessel ng Philippine Coast Guard na BRP Gabriela Silang.
Sabi ng PCG, oras-oras ang kanilang ginagawang radio challenge sa mga barko ng Chinese Coast Guard kung saan ipinaaalala nito na ang kanilang operasyon sa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa ay iligal. Paglabag ito sa Philippine Maritime Zones Act, United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS kung saan lumagda rin dito ang China at ang 2016 Arbitral Award na nagpapawalang visa sa kanilang 9-DOS line claim. Sinabi rin ng PCG na hindi nila mandato ang magbigay ng deadline o ultimatum sa anumang barko ng ibang bansa. Ang kanilang mandato ay i-monitor at hamunin ang iligal na presensya nito sa loob ng EEZ ng Pilipinas upang hindi maging normal ang kanilang pananatili sa lugar. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Arestado ang 32 dayuhan sa isang illegal pogo operation sa Parañaque nitong Biyernes ng gabi. Ang mga nahuli sangkot umano sa sugal at love scam. Nagbabalik si Ryan Lacanlale. Sunod-sunod na ang isinasagawang operasyon ng pamahalaan laban sa mga iligal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Nitong Biyernes ng gabi, sinalakay ng mga kawani ng Bureau of Immigration katuwang ang National Bureau of Investigation ang isang iligal na POGO hub sa gusali ng Asiana Enclave sa Parañaque City. 32 dayuhan ang nahuli na nagsasagawa ng online gaming at scamming operation. Kabilang dito ang 20 Chinese, 11 Malaysian at 1 Cambodian. Batay sa isinagawang surveillance ng Bureau of Immigration, kabilang sa modus operandi ng mga naaresto ay love scam. Mananatili sa kustodiya ng NBI ang mga dayuhan habang pinoproseso ang kanilang deportation. Una nang sinalakay noong 1 linggo ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, Philippine National Police at BI ang isang small-scale pogo sa Silang Cavite kung saan 29 na dayuhan ang nahuli. Nauna dito, nasa halos 400 na dayuhan ang nahuli sa Parañaque noong January 8 na pinaghihinala ang sangkot sa scam operation. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng US Embassy na umalis na ng Pilipinas ang lahat ng mga Afghan nationals na pansamantalang nananatili sa bansa para sa Special Immigrant Visa Processing. Bumiyahe na ang mga ito papuntang Estados Unidos mula January 15 hanggang 17. Dumating ang halos 200 Afghan noong January 6 para sa huling proseso ng kanilang aplikasyon sa US Embassy sa Maynila. Pinasalamatan naman ng US ang gobyerno ng Pilipinas sa suporta nito para sa mga Afghan na nasa panganib dahil sa kanilang serbisyo sa gobyerno ng Amerika. Kakasuhan ng Department of Migrant Workers ang employer ni Jenny Alvarado, ang OFW na namatay sa Kuwait dahil umano sa pagkalanghap ng usok ng uling. Sinabi ni DMW Secretary Hans Kakdak na anuman ang resulta ng autopsy, papapanagutin nila ang employer sa kapabayaan at kawalan ng malasakit sa kaligtasan ng mga empleyado. Ipinahayag din ng DMW na iniimbestigahan nila ang courier na nagkamali sa pagpapauwi ng bangkay ni Alvarado. Pinag-aaralan din ang posibilidad ng pagban sa deployment ng OFWs sa Kuwait kasunod ng insidente. Sinusuportahan ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG ang inaasahang deklarasyon ng Department of Agriculture na Food Security Emergency. Ayon sa grupo, hindi lang ito makatutulong sa mga consumer, makakatulong din ito sa mga lokal na magsasaka dahil sa kanilang bibilhin ang pamalit na stock ng National Food Authority. Ayon kay SINAG President Rosendo So, maganda rin ang timing ng deklarasyon dahil panahon ng pag-aani sa huling bahagi ng Pebrero habang peak naman ng anihan pagdating ng Marso. Inaasahang idedeklara ang food security emergency ngayong linggo.
Masihigpitan pa ng Iloilo City Police Office ang ipatutupad na seguridad sa Dinagyang Festival kasunod sa pagbabawal ng signal shutdown sa mga festival sites sa lungsod. Samantala, magpapatupad rin ng border checkpoint ang PNP sa mga entry at exit points ng syudad. Mula sa Iloilo City, makibalita tayo kay Lalaine Moreno live. Lalaine, gaano ba karaming mga turista yung inaasahang bibisita dyan sa Iloilo City para sa Dinagyang Festival? Ayon sa Iloilo City, nasa 100,000 na mga local and foreign tourists ang inaasahang bibisita sa highlight ng Dinagyang Festival 2025 na magaganap mula hanggang sa Lunes, January 26. Pero wala sa highlight ngayong weekend. Hindi kasi inaprobahan ang hiling ng signal shutdown ng Iloilo City Police dahil makakaapekto ito sa mga negosyante at delivery services, safety measures at emergency cases. Maging ang komunikasyon ng mga turista ay maapektuhan din dahil pahirapan ang internet connection. 100,000 ng mga foreign local tourists ang inaasang dadagsa kaya masigpitan pa ng pulis ang seguridad para matiyak na maayos at payapa pa rin ang pagdiriwang. Magpapatupad ng border checkpoint and PNP sa lahat ng entry points sa lungsod. Magpapakalat din ng pulis sa loob ng mga festival sites at magpapatupad naman ng frisking sa mga judging area. Ipinagbabawal ang pagdadala ng mga stock sa mga event area, mga patalim at baril. Bawal din ang paninigarilyo o vape, pagpapalipad ng drone at ganun din ang pagpapatupad ng curfew sa mga minor de edad. Mahigit 4,000 mga pulis, medical team at force multipliers ang ide-deploy ngayong linggo. Higpitan rin ng mga pulis ang kampanya kontra iligal na droga para matiyak na drug-free ang Dinagyang Festival. Ito kasi nga nakaraang linggo umabot sa mahigit sa 4 million pesos na halaga ng iligal na droga ang nakumpiska ng mga pulis sa buy-bust operation. Ayon sa PNP, ito ay posibleng ibebenta ng mga otoridad sa selebrasyon ng Dinagyang Festival. Yan man ating balita mula rito sa Iloilo City. Balik sa iyo. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Nag-alok na ang mga otoridad ng 300,000 pesos na reward money sa makapagtuturo sa person of interest sa pamamaril sa isang kapitan ng barangay sa Maragondon, Cavite nitong nakaraang taon. Nasawi si Barangay Tulay Chairman Rodrigo Tanyagra matapos pagbabarili ng 2 suspect na lula ng motorsiklo noong August 31. Isinapubliko na rin ng Maragondon Police ang larawan ng person of interest sa krimen. Maaaring makipag-ugnayan sa Maragondon Municipal Police sa kanilang hotline numbers 0998-598-5619 at 0977-388-3439 para sa anumang impormasyon sa kinaroroonan ng mga ito. 10 magkakasunod na aksidente sa kalsada ang naitala nito lamang buwan ng Enero sa lalawigan ng Bulacan. Isa na nga rito ang nangyaring aksidente kung saan isang traffic enforcer ang nasagasaan ng isang humaharurot na sasakyan sa isang intersection sa Santa Maria, Bulacan. Mula sa Camp Alejo Santos sa Malolos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ano yung gagawing hakbang ng PNP kasunod ng tumataas na road accidents dyan sa Bulacan? Magandang tanghali aga. Sa ngayon nga ay nagdagdag ng mga pulis ang Bulacan PNP, particular sa mga checkpoint at bukod pa yung mga patrol PNP na magrurubing o iikot sa mga lansangan para makapagbantay sa mga motorista na bumabiyahe along MacArthur Highway at maging sa Bypass Road sa Bulacan. Hindi lang isa, kundi nasa 10 aksidente na ang naitala ng Bulacan Philippine National Police na road accidents sa probinsya ng Bulacan. Halos lahat dito major accident. Kabilang na ang 5 sunod-sunod na aksidente na naitala
ng PNP nitong nakaraang linggo lamang na nagresulta sugatan sa banggaan ng minibus at tricycle sa MacArthur Highway sa Kalumpit, Bulacan. Ayon sa nakasaksi, mabilis ang takbo ng minibus. Martes din ay isang traffic enforcer ang binangga ng humaharibas na paparating na MPH na sasakyan. Habang nitong Huwebes naman sa MacArthur, May Kawayan, Bulacan naman, isang babae ang nasawi matapos na masagasaan ng truck habang papatawid ito. Biyernes naman sa MacArthur Highway pa rin, sa bayan naman ng Bukawe, patay din ang isang motorcycle rider matapos itong bumangga sa isang truck. Dahil sa sunod-sunod na road accident sa Bulacan, mas paitingin ngayon ng PNP ang pagbabantay sa mga pangunahing lansangan, partikular sa accident-prone areas, kabilang na ang Bypass Road at MacArthur Highway sa Bulacan. Pinapayuhan din ang mga motorista na huwag magpatakbo ng matulin, lalo na sa mga nabanggit na lugar. Kahit sa tulay, bawal mag-overtake. In fact, pati nga sa mga kurbada ay nag-overtake pa rin yung iba. So, dapat yung ating mga motorista, dapat alam natin yung limitasyon nyo. Dapat alam natin yung batas about traffic laws. Paalala talaga sa mga ating mga motorista na dapat mag-ingat sila. Samantala, para iwas disgrasya, pinalalahanan din ng PNP ang mga driver na kung walang tulog, ay magpahinga at wag munang bumiyahe. Gayon din kung nasa impluwensya ng alak, ay huwag nang magmaneho. Iwasan din na magpatakbo ng mabilis, lalo na sa panahon ng maraming mga sasakyan, upang makaiwas din na may iba pang maperwisyo at masawi. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nestor Torres. Fully recovered o magaling na mula sa pagkakasakit ang unang pasyente na tinamaan ng sakit na Mpox sa Baguio City. Ang nasabing pasyente ay isang 28 anyos na lalaki na sinasabing dinapuan ng less severe o ang mas mahinang klase ng Mpox virus. Mula sa Baguio City, may report si Grace Doctolero live. Grace, kumusta ang ginagawang contact tracing sa mga nakasalamuhan itong unang Mpox patient dyan sa Baguio? Yes, Ella, nilinaw nga ni Mayor Benjamin Magalong na walang dahilan para magpanik o mag-issue ng lockdown kaugnay sa kauna-unahang Mpox na naitala sa syudad ng Baguio. Ayon kay Magalong, nagsasagawa na rin sila ng contact tracing para alamin ang naging close contact ng pasyente. We're going to pursue pa rin yung contact tracing para at least malaman talaga natin kung sino pa yung mga ibang mga contacts nitong nakasama nitong patient natin. Ayon pa kay Magalong, nagpalabas sila ng alert status para mabigyan ng babala ang publiko na sundin ang mga pag-iingat sa kalusugan dahil ito ay isang viral disease na kadalasang nailalarawan ng mga pantal o paltos at gawin ang mga nakagawiang health protocols tulad ng paggamit ng face mask at pagsunod sa physical distancing, hand and personal hygiene at proper ventilation. Sa ulat ng City Health Services Office, isang 28 anyos na lalaki ang nagkaroon ng impeksyon na hindi gaanong malubhang uri ng Clade 2 Mpox virus at hindi Clade 1 na itinuturing na nakamamatay. Nailabas na sa isolation at ngayon ay nagpapagaling na lamang ang pasyente. Ayon sa Department of Health, ang Mpox virus ay maaaring magkaroon ng human-to-human transmission through direct contact with skin or mucosal lesions tulad ng talking or breathing, kissing, touching, hugging, or sexual intercourse. Maaari din itong makuha ng hindi direkta sa pamamagitan ng kontaminadong bedding, damit o linen o iba pang mga bagay. Kasama sa mga sintomas ang pantal sa balat o mucosal lesions na sinasamahan ng lagnat, namamagang lymph node at namamagang lalamunan, pananakit ng kalamnan at pananakit ng likod, sakit ng ulo at mababang enerhiya. From the source. Kasi yung source, meron pa siyang mga multiple contacts. No?
Kaya lang ayaw niyang i-reveal. Kaya dahan-dahan natin kinukuhan. Dapat sundin ang mga health protocols upang maiwasan ang impeksyon tulad ng pagtatakip ng bibig kapag umuubo o bumabahing, pag-iwas sa balat at pananatili sa mga matataong lugar, madalas na paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng magandang daloy ng hangin at iba pa. Upang makaiwas sa mpox virus ay kailangang ipairal ang ingat. Ella, sa ngayon nga ay nagpaalala muli ang lokal na pamahalaan ng Baguio na dapat ay magsagawa pa rin o dapat ugaliin ang mga health protocols lalo na dito sa Baguio City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Ipinatutupad na ngayong araw sa mga palengke ang 58 pesos na maximum suggested retail price sa imported rice. Nauna nang nagpahayag ang mga retailer na hindi sila magbebenta ng imported kung papantay lang ito sa magiging puhunan. Mula sa NEPA Q-Mart sa Quezon City, may report si Mia Alonzo live. Mia, ano yung nagpabago ngayon sa isip at naging paraan ng DA kaya nagawang sumunod ang retailer sa 58 pesos MSRP? Sa'yo, Aga, ayon sa ilang mga retailer, nagbaba din kasi ng patong na presyo ang mga importer kaya nakasunod din sila sa maximum suggested retail price na 58 pesos. Nauna nang nagkaroon ng agam-agam ang mga retailer kaugnay ng implementasyon ng maximum retail price na 58 pesos na bigas sa mga pamilihan noong unang ibinaba ito ng Department of Agriculture. Dahil ayon sa kanila, baka hindi ito kayanin kung papantay sa kanilang magiging puhunan. Subalit ngayong araw, makikita sa mga pamilihan na sumunod ang mga retailer sa 58 pesos na MSRP sa bigas. Kinausap din ni Secretary yung mga importer kasi ang tinutukan talaga diyan yung imported. So sa meeting nagbabag din naman sila yung mga importer kaya nakasunod din kami, nagbaba din kami. Nagkaroon aniya ng pag-uusap na ang dating 10 pesos na patong per kilo ay ibaba sa 8 pesos na patong per kilo. Kaya naman nasunod sila sa 58 pesos na halaga nito. Dagdag pa ng mga retailer na maayos na din ang ganitong kasunduhan dahil kikita na rin nila sila kahit papano. Subalit naging panawagan din ng mga retailer na sana ay maging fix na ito at wala nang maging paggalaw pataas upang ma-sustain din nila ang ibinabang 58 pesos na maximum suggested retail price na bentahan ng bigas. At yan muna ang update. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Mia Alonzo. Ibinalik na ng TikTok ang kanilang serbisyo sa Amerika matapos pansamantalang nawala dahil sa ipinatupad na ban. Kaugnay nito, pinuri ng TikTok si President-elect Donald Trump sa pangakong executive order na magpapaliban sa pagbabawal habang pinag-uusapan ng kasunduan sa ByteDance. Ipinanukala ni Trump na magkakaroon ng 50% American ownership sa TikTok upang mapanatili ito sa US at madagdagan ang halaga nito. Samantala, nananatili ang hamon sa pagbebenta ng ByteDance at patuloy ang diskusyon ukol sa pagbabawal sa ibang bansa. Ipinangako ni incoming US President Donald Trump sa rally sa Washington na magsasagawa ng malawakang deportasyon sa kanyang unang araw bilang presidente upang itigil ang paglusob ng mga imigrante sa bansa. Ipinahayag din niya ang plano niyang baguhin ang mga polisiya ng Administrasyong Biden, kabilang ang pagpapalakas ng border security at ang pagbabalik ng Remain in Mexico policy. Binanggit din ni Trump ang kanyang intensyon na baguhin ang mga polisiya sa militar at magpatuloy ng radikal na hakbang sa kanyang pangalawang termino, kasama ang pagpapakawala ng mga classified documents tungkol sa assassinations ng mga kilalang tao. Pinalaya na ng Hamas ang 3 babaeng hostage sa Gaza sa ilalim ng ceasefire deal na nagdulot ng halo-halong emosyon sa Israel habang patuloy ang pag-asa para sa iba pang bihag
nananatili ang mga protesta laban sa kasunduan. Naglabas ng datos ang Israel Democracy Institute na nagsasabing 57.5% ng mga Israeli ang pabor sa isang kasunduan para mapalaya ang lahat ng hostage kapalit ng tigil putukan. Samantala, patuloy ang mga protesta laban sa ceasefire na itinuturing ng ilan bilang pagbibigay ng kalamangan sa Hamas. Isang dekada nang nagbibigay pugay ang Wish 1075 sa musikang Pilipino kasabay ang kawang gawa sa kapwa-tao. Kaya hindi lang OPM artist ang nagwagi sa ginanap na 10th Wish Music kagabi, kundi maging ang charitable organizations na napili ng mga nanalo. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. It's the time of the year at isa sa mga prestihiyosong event na inaabangan ng mga wisher, ang Wish Music Awards. Isang gabi ng pagkilala sa musikang Pilipino ang naitanyag kagabi sa ginanap na 10th Wish Music Awards sa Araneta Coliseum. Nagtipon-tipon dito ang mga local acts mula sa iba't ibang genre at binalot ang The Big Dome ng pasabog na performances mula sa mga OPM artists. Over the years, malaki ang nagawa ng Wish 1075 para matulungan at masuportahan sa pagpapalawig ng karera ng mga OPM artists bago man o may pangalan na sa industriya. At ngayong 10th Wish Music Awards, hindi lang ito pagkilala sa mga artists, kundi isang gabi ng kawang gawa. Isang dekada ng pagbibigay pugay sa musikang Pilipino kung saan ngayong taon mahigit 70 artists ang nominado sa iba't ibang kategorya. Muling dinomina ng SB19 ng Awards Night matapos manalo ng awards individually at bilang isang grupo. Nakuha ng grupo ang Wish-clusive Ballad Performance of the Year sa Awiting Ilaw. Ang Wish Song Collaboration of the Year kasama si Glock 9 sa kantang Kalakal. Nakuha naman ni SB19 member Stel ang Wish Ballad Song of the Year, Wish Breakthrough Artist of the Year, at Wisher's Choice of the Year. Habang nanalo naman bilang Wish Hip Hop Song of the Year sa awiting Get Right, ang kanyang kapwa SB19 member na si Josh Cullen. Nakuha naman ni SB19 member Philip ang Wish Rock Alternative Song of the Year. Big winner din si Pablo matapos itanghal bilang Wish Artist of the Year. Our 2-hour 18 sa mga BBQs, maraming salamat po sa never-ending support. Alam nyo, sobrang matutuwa kami kasi kahit ilang award shows o ilan na yung achievements na nakarating namin, kasi nag-isawa at hindi kayo nag-isawa. Gusto ko lang talagang magpasalamat sa lahat ng binibigay nyo, pagmamahal, at ano tawag doon? Pasensya. Huwag po kayo mag-alala. Itong 2025, mamayag po at sisiguraduhin po namin mas malakas. Hindi lang po ang mga solo-solo careers pero ang SB9. Nag-uwi naman ng 3 parangal ang Nations Girl Group na BINI. Nakuha nila ang Wish Group of the Year, Carrera bilang Wish-clusive Pop Performance of the Year, at Pantropiko na Wish Pop Song of the Year. Nanalo rin sa 10th Wish Music Awards ang Bandang Dilaw sa kategoryang Wish-clusive Rock Alternative Performance of the Year. Guiding star ni JR bilang Wish-clusive R&B Performance of the Year. Si Looney para sa Wish-clusive Hip Hop Performance of the Year. Cup of Joe para sa Wish-clusive Contemporary Folk Performance of the Year. Nakuha naman ni Yen Constantino ang Wish-clusive Contemporary R&B Performance of the Year. Zach Dabudlo at Al James bilang Wish-clusive Collaboration of the Year. Sining by Dionella featuring JR para sa Wish R&B Song of the Year. Noel Cabangon bilang Wish Contemporary Folk of the Year sa awitin nitong Umaykan.
Segundo Siguro ni Arthur Neri sa Wish Contemporary R&B Song of the Year. Para sa Spotify Awards, nakuha ni Have Abby ang Spotify Kalye Artist of the Year. Babaero by Jinson Melodies featuring Have Abby bilang Spotify Kalye Song of the Year. Sa mensahe naman mula sa Wish Innovator, Kuya Daniel Razon, sinabi niya na ipagpapatuloy ng Wish 1075 ang mga bagay na kanilang nasimulan, mula sa pagkilala sa mga OPM artists hanggang sa pag-abot o pagbibigay tulong sa ating kapwa. We wish to be instrumental in changing lives through songs and various acts of charity. At hiling din po namin, patuloy pa kami na magamit na kasangkapan para magawa pa ang mas maraming mga bagay upang patuloy na makapaghatid ng musika na nagbibigay inspirasyon at pag-asa sa bawat isa. And we hope that you will all continue to be a part of this one-of-a-kind journey. Ito ang unang dekada ng Wish Music Awards at God willing ay patuloy nating ipagdiwang ang musika at kawanggawa kasama ang mga wisher sa mga darating pa na taon. Jed Meresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wagi ang iba't ibang OPM artists sa iba't ibang kategorya sa ginanap na 10th Wish Music Awards kagabi sa Smart Araneta Coliseum. Kasabay nito binigyan din ng cash prizes ang mga napiling foundation at organizations ng mga nanalong performing acts. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Spreading hope through music and charity. Yan ang advocacy ng nag-iisang Wish 1075 sa pamamagitan ng Wish Music Awards na nagbibigay pugay sa iba't ibang top-notch Filipino music artist. Kakambal nito ang isang malaking charitable event. Taon-taon dito sa Wish Music Awards, hindi lamang pagbibigay ng mga parangal para sa original Filipino music o OPM artist ang highlight ng event, kundi pati na rin ang pamamahagi ng charity sa mga napiling beneficiaries ng mga musical artists. Mula sa diverse sectors, sari-saring charitable organization ang pinagpilian ng mga ito upang maging recipient ng 100,000 pesos cash prize sa bawat category na kanilang napanalunan. Pinakamaraming pumili sa Philippine General Hospital o PGH Medical Foundation Incorporated, gaya ng mga winning artist na SB19 at Cup of Joe, pati na rin sina Yeng Constantino, Dionella at SB19 Pablo. Ayon kay Miss Gloria Rio, finance officer ng nasabing foundation, tinutulungan nila ang mga pasyente sa PGH na walang kakayahan na makapagbayad ng hospital bills. Kaya naman malaking tulong ang cash prizes na kanilang makukuha upang maging additional funding sa kanilang foundation. Well, it's actually a big help for those patients in need. So, since our cap per patient is around 10K, so mga 10 beneficiary ang makakakuha ng medical assistance from PGH Medical Foundation, but of course, this is from Wish 107.5. Isa naman sa mga napili ng BINI na nagwagi ng Wish Pop Song of the Year sa kantang Pantropiko at Wish Popclusive Performance of the Year para sa kantang Karera, ang Philippine Food Bank Foundation Incorporated, na ang nangungunang advokasya ay ang pagsugpo sa gutom sa pamamagitan ng pagkokolekta ng surplus food at pagdodonate ng mga ito sa mga marginalized communities. Ayon sa presidente nito na si Mr. Rafael Torres, first time nilang makatanggap ng ganitong klaseng offer at galing pa sa Wish 1075. I was very surprised, honored, and grateful that we were nominated to be one of the potential foundations to receive
a prize. Samantala, siniguro naman na Wish 1075 innovator Kuya Daniel Razon na bukod sa paghahatid ng musika na nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa sa bawat isa, ay mananatili ding central effort ng Wish 1075 ang paggawa ng charity sa kapwa. This is our way of supporting their charitable cause. We believe that no act of kindness is too small. It's why for the past decade, we've been persevering to become not just a music platform. For the past 10 years, we have upheld our commitment to becoming a platform where both music and charity are celebrated. We wish to be instrumental in changing lives through songs and various acts of charity. Sa unang dekada ng Wish 1075, iba't iba ng milestones ang nakamit nito bilang isang FM radio station. Sa kabila nito, kasama ang iba't ibang partners sa music industry, charitable organizations at lahat ng wishers sa buong mundo. Marami pa ang nais magawa ng Wish 1075 sa mga susunod pang mga taon. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 136, versikulo 26 na nagsasabi, O mangagpasalamat kayo sa Diyos ng langit, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.